Nanawagan ang mga senador sa agarang pagbibigay ng kompensasyon para sa mga survivor at kamag-anak ng 3 namatay na mangingisda sa banggaan ng isang foreign vessel at fishing boat sa West Philippine Sea. Sa pagdinig ng Senado tungkol sa insidente, sinabi ng ilang senador na siguradong taon na aabutin ng investigasyon at proseso sa korte, kaya dapat unahin ng gobyerno ang pagbibigay ng indemnification. Para sa mga senador na tulad ni Senador Robin Padilla, hindi madaling maintindihan ng mga biktima ang mga usaping legal tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Parang ang dating kasi medyo nagulat ako. Masyado kayong legalistic. Hindi naman nila maiintindihan yun, yung UNCLOS natin. Kung ano, ulitin natin yan, UNCLOS. Mismo ang kababayan natin, gulong-gulo na dyan eh. Kasi definitely, I agree with Senator Pimentel that this is an accident. But of course, if there's an accident and this is the aggrieved, we have to be considerate. These are very poor people. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Philippine Coast Guard, isang crude oil tanker mula sa Marshall Islands ang nakabanggaan ng bangka ng mga mangingisdang Pinoy malapit sa Bajo de Masinloc sa Zambales noong October 2. 8 Pinoy junior golfers ang lalaban sa championship sa kanilang mga category sa The Royal Chiang Mai Golf Resort sa Thailand. Ibabandera nina Geoffrey Tan, Nicole Gaisano-Gan at Erin Chan ang Pilipinas sa tournament na inorganisa ng Asia Pacific Junior Gold Association sa Thailand. Ayon kay Head Coach Oliver Gan, dito malalaman ang kakayahan ng mga Pinoy junior golfers kalaban ang mga players sa ibang bansa. Lalaban din sa Class B Under 14 si Geoffrey Tan, Class C Under 12 naman si Nicole Gaisano-Gan at sa Class D Under 10 si Erin Chan. Papalo rin si Aiko Lee sa Class B, si Chloe Ang sa girls at Seth Kowa sa boys. Manatiling nakatutok sa mainit na balita, Zandro Ochona para sa All TV News.